Rage on that beat, going crazy. So kung makikita natin mga ka-TH, ito yung BEPFR. Okay, so ito yung binalikan namin para tingnan yung ito para mas maklaro. Pero dito kami nagulat dahil accordingly dito ay mayroon talagang nagbabantay dito sa nakabaon dito. Okay, so accordingly ay mayroong tagabantay kasi mayroong ditong baliti tree malapit. Okay, so ito si Katiyats, tiningnan niya yung sign, hindi talaga yan sinadya. Yan ay BEPFR arrow, tapos mayroong 72 73 B73 ito, tapos doon sa ibabaw B72. Okay, so dalawa ito, parehas yung kanyang design. Okay, so ganun kaganda yung sign na ito ka-TH. Yung BEPFR ka-TH meron yung kahulugan. Okay, pero isa lang yung masasabi natin kapag BEPFR, yan ay big deposit. Okay, so nakalagay pa lang sa ibaba letter B, meaning big deposit B. Meron kasing nakalagay na B dash 73. So yung word na 73 ka-TH marami ang kahulugan. Okay, pwede yung 73 boxes or pwede yung lalim. Okay, 73 feet, mayroon ng tunnel sa ibaba. Okay, so ganun lang yung mga pwedeng maging kahulugan yan. So doon naman sa ibabaw mayroon din ganito, so makikita natin yan ngayon. So ito ay konektado doon sa ibabaw. So yung kanyang bearing alignment southeast. Okay, yung pinaka-arrow niya, yung R, kasi opposite yung kanyang direction, nagtuturo siya sa west, pero yung pinaka-detection ay doon sa east. Yung mga Hapon mga ka-TH, paborito nilang magbaon sa east. Okay, east, minsan north side, pero pinaka-common talaga sa east. Okay, so ngayon itong BEPFR, ginawan ito ng detection ni ka-TH gamit yung kanyang
ah, manual locator, meron talagang parang kakaibang may kakaibang misteryo yung area na ito. Okay? Kasi yung kanyang kagamitan ay hindi gagalaw. Okay, so kapag ganitong mga item, meron talaga yung bantay. Kasi accordingly, before, dun sa mga tao na merong mga ninuno na nakakita mismo kung paano proseso sa pagbaon. Halimbawa, kapag kasama ka sa pagbaon, kung sasabihan ka ng hapon na gusto ko bubang bantayan yung nakabaon dito, yung kayamanan, pag sinabi mong oo, ay babarilin ka. Okay? So, yun yung paraan ng mga Hapon noong unang panahon para mayroong bantay yung kanilang inilagay na deposito. Okay, yan ay malalaking deposito, hunters, hindi yan maliliit. Kasi ito, ang area na ito ay matirik. Okay, bundok na talaga ito. Kumbaga ito yung last hideout nila. So dito talaga sila nagstay ng maraming buwan o araw. So kapag isang batalyon yung pahukayin, sobrang lalim talaga nito. Aabot talaga to sa bedrock kapag marami yung maghukay at saka mataas yung kanilang oras sa pagtago. Okay, so ito naman, hunters, yung pinuntahan namin, yung pangalawa. Okay, ito yung B72. So doon siya nakalagay sa maibabaw. Okay, dito sa part na ito. So maraming lumot, hunters. Madulas yung bato kasi ito tag-ulan na. Yung mga lumot ay nabubuhay na. So itong sign na makikita natin kung ito ay papabaya, hindi linisan, mawawala talaga ito. Okay, dahil sa lumot. So ito makikita na natin, maklaro natin kasi yung lumot nilinisan na ito nakatiats nung huling pumunta kami dito. Asa? Okay, so ito naman yung mata. Yung mata nakatingin siya doon sa sign. Okay, nakatingin siya sa sign, so supporting sign ito. At the same time, ito ay benchmarker para sa malaking deposito. Okay, so kung kuna ng bearing alignment, southeast sa north side. Nalumutan lang. Okay, Sulat man eh. so dito naman yung may marka na para siyang kanji shita, Sulat yun. pero hindi namin maklaro kasi wala kaming panglinis. Ito siya, nasundang. Marami kasi siyang lumot, pero makikita natin yung para siyang merong linya. Okay, so dito meron siyang arrow, may letter P. Ano ba? Buhi na. Kapag may P, Suds ka ang. mayroon talaga yung tunnel. Okay, naka-tunnel talaga yung item dito. Meron talaga yung tunnel. Kasi
yung detection dito marami. Dalawa lang dito, tapos doon sa unahan, tapos meron siyang breather. Tira ang Okay. mag-breather. May malakas na hangin na lumalabas galing sa ilalim ng lupa. Okay, so makikita natin yan sa susunod na video. Mag-subscribe lang kayo at mag-follow sa ating Facebook page. Okay? So, ganun lang mga hunters.